nililito, nilalansi, nililihis, nililinlang ang sambayanang Pilipino. Hindi naman mahirap na usapin itong disbursement acceleration program. Basta ang alam natin, ito ay labag sa saligang batas dahil pinagbabawal ng ating konstitusyon na ang punong ehekutibo ay pakikialaman yung paglilipat-lipat ng pondo nang walang sapat na batayan sa batas. Kasi yung power of the purse, yung kapangyarihang maglustay ng kaban ng bayan, sa lehislatura po yan, sa kongreso po yan. Kaya kailangan may batas. Ano yung batas? General Appropriations Act. Yung mga pondo ng DAP, wala sa General Appropriations Act, ginamit ng Malacanang sa ibang paraan. Kaya labag sa saligang batas. Mahirap ba yan? Sus, Mariosep, yan ang tinatawag nating ignorance of the law. Ano sabi ng Article 3 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas? Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Excused ba si Juan de la Cruz? Hindi. No one is above the law. Excused ba ang justices, ang mga maestrado ng hudikatura? Hindi. No one is above the law. Excused ba yung mga congressmen at senators? Hindi rin. No one is above the law. Excused ba yung gabinete? Hindi. No one is above the law. Excuse ba ang Secretary of Budget? Hindi. He is not above the law. Excuse ba ang Pangulo? Hindi. No one is above the law. Ang liwanag! Ang liwanag! Pero anong sabi? Good faith kami. Good faith. Tingnan natin, mga kababayan. Tingnan natin itong sinasabing good faith daw, kaya wala silang pananagutan dito sa pagwawaldas ng labag sa saligang batas. Tingnan natin, suriin natin. Sandali lang. Ito yung DAP. Ito yung pagwawaldas, implementation, pagpapatupad, tapos, ito yung Supreme Court decision, unconstitutional. Lagyan natin ng time. Event. 1. Ito. 2. Ito. 3. Yan. Kailan yung DAP? 2007 pa yata ito eh. Ito. Implementation. Hanggang 2014. 7 taon. Asa na dito yung good faith? Ang sabi ng Malacanang,
Ang sabi ni Butsabad, ang sabi ni Edwin Lacerda, ang sabi ni Sunny Coloma, good faith kami. Marami na kinabang. Wala kaming kasalanan. I cannot accept that doing right by our people is wrong. Sus Mariosep, nakakahiya. Yung paggawa daw ng tama, ng mga kasagpi nila, ng mga kakampi nila, ng mga tao ng Malacanang, hindi daw mali. Anong mali doon? Doon pa lang sa kapagkakasunod-sunod ng mga ideya Ang paggawa ng tama ng aming mga tao, kung hindi nyo tao, kung hindi Liberal Party members, supporters, yung gumawa ng tama, mali ba yun o tama ba yun? Dito, nilagay niya, pag sila ang gumawa ng tama, hindi mali yun. Ibig sabihin, pag iba ang gumawa ng tama, mali yun. Yun ang implikasyon nun Huling-huli. Ang mahalaga doon sa kanila, mga kababayan, ang gumawa, kakampi nila. Anong tawag nila dyan? May tawag yung mga iba nating kasamaan sa media dyan Kaklase, kapamilya, kabarilan, kapartido. Ay, nako. So, itong DAP, kailan ito ginawa? Noong 2007. Sabihin na natin 2007. 2007, labag na sa saligang batas. Pero, pinatupad nila ito ng Malacanang. Pinatupad mula 2007 hanggang 2014. Tapos, etong nakaraang July 4, nagkaroon ng desisyon ang ating Korte Suprema. Sabi, itong DAP unconstitutional dahil it violates the principle of separation of power. Alright? Ayan. Unconstitutional 2014. Unang tanong, anong depensa ng Malacanang? Sabi nila, good faith. Good faith daw. Good faith. At sinasabi din dun sa desisyon na pag napatunayang good faith, mukhang absuelto. Tama ba yon? Una, tanungin natin ang ating sarili. Ano ba ibig sabihin ng good faith? Ibig sabihin ng good faith, wala kang layunin na makalamang. Wala kang layunin na lumabag sa batas. Wala kang layunin na saktan o gipitin kahit na sino. Yun ang good faith. Ibig sabihin, nung inimbento ni Butsabad at ng Pangulo, yung DAP, Disbursement Acceleration Program, wala daw silang layunin na lumabag sa saligang batas. Kapani-paniwala ba yan? Nung bang 2007, nung ginagawa nila itong DAP, meron na bang Article 3 ng Civil Code? Meron. Ano nakalagay dun sa Article 3 ng Civil Code? Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Meron bang ignorance of the law na naganap dito? Meron bang ignorance dito? Meron. Kasi, alam nila na merong saligang batas. Alam nila na sa saligang batas, bawal yung maglipat-lipat ng pondo na hindi nasasakop ng batas.
yun ang ginawa nila. Kaya nga sinabi ng Korte Suprema, unconstitutional. Kaya nga sinabi, bago magkaroon ng Supreme Court decision, kaya nga nag 1 million people's march. Yung pork barrel, unconstitutional yan. Pareho lang yan eh. Yung pork barrel ng Kongreso, etong DAP, pork barrel naman ng Pangulo. Di parehong pork barrel, pamimigay para sa kanilang mga layunin na hindi sakto sa layunin ng sambayanang Pilipino. Ngayon, sabi nila, ngayon, ang tanong natin, nung ginawa ninyo yung DAP, 2007, hindi nyo ba alam na may saligang batas? Alam. Nung ginawa nyo yung DAP noong 2007, hindi nyo ba alam na sa saligang batas, bawal yung maglilipat-lipat ka ng pondo na hindi nasasakop ng batas? Siyempre, alam. Correct. Ba't nyo ginawa? See? Ginawa ninyo, kumbaga, you ignored the law. You ignored the fundamental prohibition against separation of powers. Yung karapatan, yung kapangyarihan na maglipat-lipat ng pondo ng bayan, para yan sa lehislatura, hindi sa ehekutibo. Itong DAP, ehekutibo ito Si Abad ito tsaka yung Pangulo Silang dalawa lang to. Hindi nga daw sinali yung executive secretary. Hindi nga daw dumaan sa mga abogado. Hindi natin alam yun. Pero yun yung mga naiulat. So, sa madaling sabi, maliwanag. You ignored the law. Okay, implementation na. Maraming nakinabang. Maraming projects. Maraming classroom. Maraming napakain. Implementation. May nagtanong na sa saligang batas, sa mataas na hukuman. Dumating tayo sa 2014. Naglabas ng kapasyahan ng Korte Suprema. Tama! Sabing ganun. Tama yung mga nagsasabing bawal sa ilalim ng saligang batas. Yang DAP na yan. Sinabi ng Korte Suprema, 2014. Ngayon, unconstitutional. Yun ang nakalagay doon sa desisyon. Ang sinasabi ngayon, good faith kami. Wala kaming layunin labagin ng batas Matatanggap ba ni Juan de la Cruz yan? Sobra naman. Sentido común. Common sense. Nung ginawa nyo yung DAP noong 2007, hindi nyo ba alam na labag sa saligang batas ang maglipat-lipat ng pondo na hindi nasasakop ng batas, yung General Appropriations Act? Alam nyo. Hindi nyo ba alam na may prinsipyo, may doktrina ng separation of powers na binabanggit ng Korte Suprema? Siyempre, alam nyo. Di hindi totoong good faith, meron kayong layuning labagin ang batas. You ignored not only the law, you ignored the fundamental law, and when you ignore the fundamental law, you ignore the mandate of the sovereign people, therefore, you ignored the Filipino people. Tapos sasabihin mo, good faith. Saan nangyari yung good faith? Dito, nung ginawa nyo pa lang yung DAP, bad faith na. Kaya yung sasabihin mo, hindi, kailangan patunayan yung good faith. Hindi, inignore yung law Tingnan nyo mga kababayan, may binabanggit ba sila tungkol sa ignorance of the law? Wala. Kasi, yung good faith, imposible yan sa ignorance of the law. Bakit? Walang ignorance of the law in good faith, walang ignorance of the law in bad faith. Therefore, good faith o bad faith, pag inignore mo yung batas, sabit ka. Wag po kayong aalis. Magbabalik po tayo.